Welcome to my channel. Good day po mga ka-junk shop. Another day, another vlog po tayo. So ngayon po magsisilab tayo ng mga armature. Yan po yung mga galing sa mga sirang grinder, mga sirang drill. Yan po, makukuha natin ito sa mga sirang grinder, sirang cut off, mga sirang barena. So ito po yung tinatawag na armature. May tanso po yan. Ito po mga ka-junk shop, no? Technique po natin para makuha po natin yung tanso. Need po natin na silabin muna bago natin makuha yung tanso. Kaya lang po mga ka-junk shop, bawal po natin itong silabin sa maraming mga bahay. Kailangan po ay sa medyo liblib. Kasi nga po mabaho. Masisita tayo ng barangay. So ito po mga ka-junk shop, dito ko to sinisilab kasi nga wala naman halos mga bahay dito. So pakita ko rin po sa inyo kung paano natin makukuha yung mga tanso nito pagkatapos natin na silabin. So mga ka-junk shop, meron din tayo dito na mga, ito yung sa mga plug. Ito kasi mga ka-junk shop, kalimitan po yan mga tansong dilaw or bronze. So mga ka-junk shop, sisilabin din natin yan, sabay na natin dito. Ayan pa oh. Tapos meron din tayong konting wirings. So mga ka-junk shop, no, ito naman sa mga wire at dito, mga tansong pula po yan or copper. Ito po, ito lang ang mga tansong dilaw, yung sa mga plug or saksakan. O yun mga ka-junk shop, no, simulan na natin tong silabin. Pinakamadali pampadingas, ginagamitan ko po yan ng mga styrofoam ng refrigerator. Yung po mga pinagbaklasan natin ng refrigerator. So mga ka-junk shop, ito kasing styrofoam ng refrigerator, sobrang lakas nitong umapoy. Kaya lang mga ka-junk shop, no, mabaho yung apoy nya. So kailangan wag po nating tuduhin ng lagay ng styrofoam. Kasi yung usok sobrang itim, madaling mapansin, tsaka sobrang baho, masama sa kalusugan. Kaya mga ka-junk shop, kung gagayahin nyo po itong ating video, paalala lang po, wag po nating langhapin yung usok, iwasan po natin, para na rin po sa ating kalusugan. Ito po mga ka-junk shop, sisimulan ko na po itong silabin. O mga ka-junk shop, ito na po yung unang natapos, yung pong mga wirings. Kasi mga ka-junk shop, una talagang matatapos tong wirings. Wag na wag po natin paglalahokin, tapos pagka nawala yung apoy, saka natin papagpagan. Kapag nilahok po yan natin doon, sinabay natin kung gaano katagal yun na silabin, magagato po tong wirings natin. O mangyayari po nyan, magpuputol-putol, marireject po yan sa junk shop. Kailangan po yung tamang silab lang dito sa ating mga wire, para po makuha natin ng maayos yung mga tanso. O ito na po mga ka-junk shop, kung makikita nyo po, pinapagpagan ko na. O okay lang, hindi siya nagato, kasi sakto lang yung pagkasilab natin ng mga ka-junk shop. Pwede na rin, marami-rami na rin. Ito po mga ka-junk shop, yung mga plug na sinilab po natin. O yun mga ka-junk shop, no, tuhugin nyo lang siya sa kawad para hindi siya mangalat. Pag kasi hindi nyo po yan nilagay sa ganto, pagka sinilab nyo, matatabunan po siya ng mga nasilab na goma. Mahirap pong makita. Kaya ganito ginagawa ko mga ka-junk shop. Sayang din po kasi dahil tansong dilaw po yan. O yan mga ka-junk shop, tatanggalin na po natin sa kawad. Yan. Ang mga ka-junk shop, puro tanso po yan. Tanso ng dilaw. Pero hindi nasunog. Yan lang natin. Ayun mga ka-junk shop, pagkatapos po natin silabin, ito na po ang nangyari. Makikita nyo po, malinaw na nating nakikita yung kanyang mga tanso. So mga ka-junk shop, pakita ko naman sa inyo kung paano natin tatanggalin yung mga tanso nating kukunin dito sa mga armature. So ito nga po mga ka-junk shop, no?
Nagtatanong po dyan bakit kailangan na silabin muna natin. Mga ka-junk shop, pag di po natin yan sinilab, sobrang hirap pong tanggalin ng tanso niyan dahil meron po yung talagkit, yun ang tawag doon, parang alkitran. Kaya mga ka-junk shop, pag pinilit natin tanggalin na hindi natin to sisilabin, mapuputo lang po. Kung makikita yung mga ka-junk shop, ito po yung tinatamaan ng carbon brush. Yan po ay tansong pula din. So kailangan lang po natin tuturin. Yan, ganito. Kaya mga ka-junk shop, no, kita po natin kakaiba pala tong isa na to, meron pa siyang pakalawit pa loob. Mabigat din po yan mga ka-junk shop, kaya sayang din. Kung marunong tayo magtiyaga, tiyagain na po natin. O kung marami naman po kayong mga tauhan sa junk shop, pwede nyo pong patrabaho sa kanila kung free time naman at walang customer. Ay mga ka-junk shop, oh. Puro tansong pula po yan. Pagpapala natin. Okay, mga ka-junk shop, tapos kailangan nyo po ng cutter tsaka long nose. Yan, ito po mga ka-junk shop, puputulin ko na po ito dito. Gamitan lang po natin ng cutter. Wala yung matalas na cutter. Lagyan po natin dito sa ating tansong pula. O mga ka-junk shop, yung iba pong may junk shop, sinasama na po nila ito sa bakal. Kasi nga po mahirap kunin yung tanso. Matrabaho. Sa akin naman mga ka-junk shop, nanghihinayang po ako na hindi natin kukunin yung mga tanso dito, dahil lalo na po sa panahon natin ngayon, mahal na po ang tanso. Halos doble na po ang minahal kumpara nung nakaraang taon. So ngayon mga ka-junk shop, eto paano naman natin to ngayon tatanggalin. Kung mapapansin nyo mga ka-junk shop, pagkatapos natin siya silabin, maluwag na po yung kanyang mga tanso. So kailangan lang po natin, kung madalian, katirin na lang po natin. Yan, katulad po nito. Tingnan nyo lang po yung ginagawa ko. Tapos palalabasin naman natin dito sa kabila. Yan. Madali na po siyang makukuha. Yan. Basta matyaga lang tayo mga ka-junk shop, makukuha natin ng madali na lang to. Kailangan lang tiyaga. Makikita nyo mga ka-junk shop, madami yan. Abutin din tayo ng 1 oras dito pagtanggal na rin mga tanso. Basta tingnan nyo lang po itong aking ginagawa para may idea po kayo. Kung nais nyo po itong gayahin, pwede po. So ito po para lang po dun sa mga baguhan pa lang. Yung iba naman po na marunong na, kahit hindi na po sila turuan, kasi po yung ibang matatagal na sa junk shop, halos lahat po ng technique sa mga kalakal alam na po nila. O ito po mga ka-junk shop po. Tapos sungkitin lang po natin. Yan. Mga ka-junk shop, wag lang nating overcook, no, para hindi po magato. Para hindi po magato yung mga tanso. Pag po tumigil na yung apoy, okay na po yun. O yan.
So dito po sa pangalawang ano niya, ganoon lang po uli ang gagawin natin. Cutter lang. Tapos silahin natin dito sa kabila. Ganon din po mga ka-junk shop sa starter po ng motor. Yung iba po dyan, starter ng motor. May mga armature din po yun. Yan. O mga ka-junk shop, dun po sa pwesto natin. Siguro po ito mga kalahating taon na. O ginagawa ko po, sineseparate ko lang muna, iniipon ko. Para kapag marami na, tapos free time naman, saka ko po itong mga gantong armature sisilabin. Ayun po mga ka-junk shop, no? Cutter na po natin lahat, sungkitin na lang po natin. Yun. O ito po mga ka-junk shop, patapos na po itong isa. Yan. Ayan, kung makikita mga ka-junk shop, oh. O ganun din lang po gagawin natin dito. O bibidyoan ko na lang po kapag malapit na tayo matapos. So ito mga ka-junk shop, bakal na po. Sipin nyo mga ka-junk shop, ganito karami ang laman nung isa pa lang na armature natin. Malaking bagay din. So yun po mga ka-junk shop, natapos na po nating baklasin yung mga armature. So ito po yung nakuha nating panso. Sisilid na po natin para matimbang na. O ito po mga ka-junk shop, ang sumpula din yan. Sumpagan lang natin.
natin. Ito na po mga ka-junk shop. Tapos ito po yung bakal natin nakuha. Timbangin na po natin. Ayun, mahigit 3 kilo mga ka-junk shop. Oh. Okay, bakal natin. Okay, bakal natin 9 na kilo. Tapos ito naman yung mga sinilab natin na plug sa mga saksakan. Ito po yung tansong dilaw natin. Timbangin natin. Test na lang natin. Okay mga ka-junk shop. So yun lang para sa video natin ito. Maraming salamat sa panonood. Huwag po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.